Ninakaw nila ang lahat, ang aking dignidad, pamilya, at kinabukasan. Habang nakaluhod akong nagkukuskos ng sahig na parang alipin, nagpapakasarap sila sa pag-inom ng alak sa kabilang silid. Pagkapanganak niya, ipasok sa mental, akin ang bata, ang walang awang halakhak ng halimaw na tinawag kong asawa. Ngunit hindi nila alam, sa bawat pagpatak ng luha, hawak ko ang dokumentong dudurog sa kanilang imperyo. Tapos na ang pagiging martir, panahon na ng pag-usbong mula sa abo. Handa na ba silang makilala ang reynang wawasak sa kanilang kasakiman? Huwag kang mag-alala, Clara. Pagkasilang ng sanggol, gagawa tayo ng paraan para ideklara siyang baliw. Itatapon natin siya pabalik sa kalsadang pinanggalingan niya at tayo ang magpapalaki sa bata. Wala siyang puwang sa pamilyang ito, kundi ang maging sisidlan lamang ng magiging tagapagmana ko. Ang boses ni Marco ay malamig, parang patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Isabel. Wala itong bakas ng pag-aalinlangan, wala ring bahid ng awa. Sa kabilang panig ng nakasarang pinto ng banyo, nakaluhod si Isabel sa malamig at basang tiles. Ang kanyang 6 na buwang tiyan ay mabigat. Sumasakit ang kanyang likod, ngunit mas masakit ang katotohanang sumampal sa kanya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hawak ni Isabel ang isang basahang basa. Kapit-kapit niya ang timba ng tubig na may halong kemikal na panlinis. Kanina lamang ay dinala niya ang kanyang asawa sa silid dahil sa sobrang kalasingan nito. Bilang isang asawang tapat, matiyaga niyang nililinis ang dumi at suka ni Marco sa sahig. Iniisip na marahil ay pagod lamang ito sa trabaho, kaya nagpakalunod sa alak. Ngunit ang duming nalinis niya ay walang-wala kumpara sa duming narinig niya mula sa mismong bibig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang bawat salita ni Marco sa telepono ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng pag-asa sa katawan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang basahang hawak niya ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang malambot na tunog ng pagbagsak ng basang tela, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, parang may nakabara na malaking bara ng yelo na hindi niya malunok. Ang hangin sa loob ng maliit na banyo ay tila nauubos, nagiging manipis at mahirap langhapin. Hinaplos ni Isabel ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob. Isang inosenteng buhay na wala pang kamuwang-muwang na ang sariling ama ay nagpaplano na ng kanyang kapahamakan. Ang paningin ni Isabel ay nagdilim. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay tuluyan ng umagos. Tahimik, ngunit tila kumukulong putik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Narinig niya ang tunog ng pagbaba ng telepono ni Marco sa kabilang silid, kasunod ang malakas na hilik nito na tila ba wala siyang winasak na mundo sa mga huling salitang binitawan niya. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit para kay Isabel, ang katahimikang ito ay puno ng sigaw ng pagtataksil. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa pagkakaluhod, bumukas ang pinto ng banyo nang walang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang namamagang mga mata. Doon ay nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, ang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa nakaluhod na manugang. Ano pang tinutunganga mo riyan, Isabel? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Konting suka lang ni Marco, inabot ka na ng madaling araw? Yan ba ang itinuro sa iyo sa squatter na pinanggalingan mo?
Ang maging tamad? Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng talim. Bawat salita ay may layuning maliit-maliitin ang pagkatao ni Isabel. Sanay na si Isabel sa ganitong pagtrato sa loob ng 3 taon. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na salita, ang pagtrato sa kanya na parang isang katulong na walang bayad. Dahil sa paniniwalang mayroon siyang utang na loob sa pamilyang ito dahil kinuha siya mula sa kahirapan. Pasensya na po, Mama. Tatapusin ko na po ito. Mahina at nanginginig na sagot ni Isabel. Hindi man lang naglakas loob na tumingin sa mga mata ng matanda. Lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mga mamahaling tsinelas ay lumikha ng tunog ng pagtapik sa tiles na tila ba isang babala. Gamit ang kanyang kwat na hawak, iniangat niya ang baba ni Isabel upang pilitin itong tumingin sa kanya. Huwag mo akong mamama, Isabel. Hindi tayo magkadugo. Tandaan mo, nandito ka lang dahil kailangan ni Marco ng anak. Pagkatapos mong ilabas ang apo ko, huwag kang mag-isip na magtatagal ka pa sa pamamahay na ito. Alam mo naman siguro ang lugar mo, di ba? Isang sisidlan na kapag nakuha na ang laman, ay pwede nang itapon sa basurahan. Tumawa ng mahina ang matanda, isang tawang parang kalansing ng mga baryang pilak. Maganda pakinggan, ngunit malamig at walang puso. Pinanood ni Doña Carmen ang pagpatak ng luha ni Isabel sa sahig. At bago siya tumalikod, sinadya niyang sipain ang timba ng tubig, dahilan upang kumalat ang maruming tubig sa buong paligid ni Isabel. Binabasa ang kanyang damit at ang kanyang mga tuhod. Linisin mo yan ng maigi. Ayaw kong makakita ng kahit anong dumi paggising ko sa umaga. Utang na loob mo sa amin na may bubong ka pang natutuluyan ngayon. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba isang hatol ng kamatayan. Nanatiling nakaluhod si Isabel sa gitna ng maruming tubig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at pait na hindi niya mailabas. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay naging mas mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. Ang mga gamit sa banyo na dati ay simbolo ng kanyang pagsisilbi sa pamilyang ito. Ang sabon, ang mga tuwalya, ang mga mamahaling pabango ni Marco ay tila naging mga estranghero sa kanyang paningin. Sila ay mga saksi sa kanyang paghihirap, mga piping saksi sa bawat gabing iniyakan niya ang kalupitan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isip ni Isabel habang nakatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa basang sahig. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya mananatiling anino sa loob ng sarili niyang tahanan? Hanggang kailan siya papayag na ang kanyang pagkatao ay yurakan dahil lamang sa utang na loob na kailanman ay hindi niya ginusto? Napakagatlabi si Isabel hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay unti-unting nagbago. May isang bagong ningas na nabuhay sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa. Isang ningas na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong tubig. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit ang kanyang paninindigan ay nagsisimulang tumigas. Hindi siya basta-bastang sisidlan. Hindi siya basura na pwedeng itapon na lamang pagkatapos pakinabangan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang mahimbing na natutulog sa kabilang silid, at ang biyenang wala ng ibang iniisip kundi ang sariling dangal, isang sumpa ang nabuo sa puso ni Isabel. Hindi niya hahayaang makuha nila ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kanilang kasinungalingan. Ngunit paano siya lalaban kung wala siyang kahit isang sentimo? Paano niya poprotektahan ang kanyang sanggol
kung ang buong mundo ay nakikita lamang siya bilang isang mahirap na walang boses. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Isabel, mabilis, galit, at buhay. Isang tibok na tila ba isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Siya ay nakatayo doon, mag-isa at wasak. Ngunit sa bawat piraso ng kanyang nadurog na puso, may isang plano ng nabubuo. Isang planong hindi nila inaasahan mula sa isang babaeng inakala nilang walang laban. Sumikat ang araw na tila ba walang nangyaring trahedya kagabi. Ang bawat sinag ng liwanag na tumatama sa bintana ng kusina ay nagbibigay ng hapdi sa mga mata ni Isabel na hindi nakatulog kahit isang saglit. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at ang kirot sa kanyang puson, maaga siyang bumangon upang ihanda ang agahan ng kanyang mga Panginoon. Ang bawat paghiwa niya ng bawang at paghalo ng kanin ay ginagawa niya sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan, habang ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabalikan ang bawat katagang narinig niya mula sa silid ni Marco. Pumasok sa kusina si Doña Carmen, suot ang isang mamahaling silk robe na kulay ginto. Ang kanyang kwat ay marahang tumatapik sa kanyang palad habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Isabel. Ang hangin ay biglang bumigat, napuno ng amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sinangag, isang kombinasyong nakakasuka para sa isang nagdadalang tao. Isabel, bakit tila ang bagal mo na namang kumilos? Hindi ba't sinabi ko sa iyong 7:00 ay dapat nakahain na ang agahan? Masyado ka na talagang nagiging kampante sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahampas sa pandinig ni Isabel. Pasensya na po, ma. Medyo sumakit lang po ang likod ko kanina kaya natagalan ako sa pagbangon. Mahinahong sagot ni Isabel, habang nananatiling nakayuko ang kanyang ulo bilang tanda ng pagpapakumbaba. Likod? Ang sabihin mo, nagpapakabebe ka na naman dahil lang sa buntis ka. Tandaan mo, Isabel, maraming babae ang nagbubuntis habang nagtatrabaho sa bukid. Huwag mong gamitin ang kalagayan mo para maging tamad. Utang na loob mo sa pamilyang ito na hindi ka na nagdidildil ng asin sa probinsya nyo. Ang kaunting serbisyo rito ay maliit na bagay kumpara sa marangyang buhay na ibinigay namin sa iyo. Huminto si Isabel sa paghalo ng kanin. Ang salitang utang na loob ay tila naging isang matulis na tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang kalayaan niya at ang kanyang dangal ang naging kabayaran ng marangyang buhay na sinasabi nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinipilit na isuot ang kanyang balat kayo ng pagiging masunurin. Opo, ma. Handa na po ang pagkain. Ilalagay ko na po sa mesa. Muling sagot ni Isabel. Ang boses ay wala ng bakas ng emosyon, patag at malamig. Eksaktong paglabas nila sa hapagkainan ay ang pagbaba naman ni Marco mula sa ikalawang palapag. Mukha siyang banyong-banyo, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mukha ay maliwalas na tila ba hindi siya ang lalaking narinig ni Isabel kagabi na nagpaplanong ipatapon siya sa mental. Good morning, Hon, bati ni Marco sabay lapit kay Isabel. Humalik siya sa noo nito, isang halik na dati ay nagpapakilig kay Isabel, ngunit ngayon ay nagbibigay lamang sa kanya ng matinding pandidiri. Ang pakiramdam ng labi ni Marco sa kanyang balat ay tila isang uod na gumagapang. Good morning din, Marco, sagot ni Isabel.
pilit na ngumingiti habang inihahanda ang kape ng asawa. Hon, baka late na ako makauwi mamaya. I have an emergency meeting with some new investors for the company. You know how it is. Kailangan natin ng bagong capital para sa expansion ng business, sabi ni Marco habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Ang kanyang tinig ay puno ng kasinungalingan. Napakagaling maglaro ng mga salita na tila ba siya ang pinakamasipag na asawa sa mundo. Alam ni Isabel ang totoo. Ang emergency meeting na sinasabi ni Marco ay walang iba kundi ang pakikipagtagpo kay Clara. Ang bawat salita nito ay tila isang slapstick na komedya sa pandinig ni Isabel. Pinanood niya ang bawat subo ng asawa, iniisip kung paano nakakayang kumain ng isang tao habang may daladalang ganito kabigat na kataksilan. Sige Marco, mag-iingat ka, sabi ni Isabel habang tinutulungan ng asawa na ayusin ang kanyang kurbata. Sa puntong iyon, napansin ni Isabel ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa maputing kwelyo ng polo ni Marco, sa gawing likuran, ay may isang bahagyang bahid ng pulang lipstick, kulay na hindi kailanman ginagamit ni Isabel. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay naging mas mabilis. Ang galit na pilit niyang ikinukubli ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Ngunit sa halip na mag-eskandalo o umiyak, kinuha niya ang isang puting table napkin sa mesa. Marco, may dumi lang dito sa kwelyo mo, mahinahon niyang sabi. Gamit ang napkin, dahan-dahan niyang pinunasan ang bahid ng lipstick, tinitiyak na ang pulang marka ay lilipat sa puting tela ng napkin. Pagkatapos nito, tinitigan niya ang napkin na tila ba isang tropeyo ng katotohanan. Thanks, hon. What would I do without you? Minsan talaga ang clumsy ko. Tumatawang sabi ni Marco. Walang kamalay-malay na ang kanyang kataksilan ay hawak na ni Isabel. Mabilis na itinago ni Isabel ang napkin sa bulsa ng kanyang apron. Aalis na ako, ma. Una na po ako. Paalam ni Marco kay Doña Carmen bago mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng pag-andar ng kanyang sasakyan ay tila isang hudyat ng simula ng bagong yugto ng buhay ni Isabel. Naiwan sa hapagkainan si Doña Carmen at Isabel. Ang matanda ay patuloy sa pagkain ng marangya, hindi man lang tinitingnan ang manugang na tila bahangin lamang ito sa loob ng silid. Isabel, pagkatapos mo riyan, linisin mo ang library ni Marco. At siguraduhin mong walang alikabok ang bawat libro. Huwag mong kalimutang maglinis din sa hardin. Ang dami na namang tuyong dahon. Utos ni Doña Carmen bago ito tumayo at marahang naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang kwat ay tila isang mapang-asar na musika sa pandinig ni Isabel. Nanatiling nakatayo si Isabel sa tabi ng mesa. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Mahigpit na hawak ang napkin na may bahid ng lipstick. Ang laso ng utang na loob na paulit-ulit na itinuturo sa kanya ay unti-unti nang nagiging gamot. Isang gamot na nagpapagising sa kanyang natutulog na diwa. Tandaan mo ito, anak. Bulong ni Isabel habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bawat sipa mo ay magsisilbing lakas ko. Hindi tayo mananatiling ganito. Ang lason na ibinigay nila sa akin ay ibabalik ko sa kanila ng mas matindi. Habang nagliligpit ng mga pinagkainan, napansin ni Isabel na ang kanyang telepono sa ibabaw ng counter ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang kaba na may halong pag-asa. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, inilapat ang telepono sa kanyang tainga habang tinitiyak na wala si Doña Carmen sa paligid. Hello?
Mahinang tanong ni Isabel. Isabel? Ikaw ba yan? Isabel Victoria Sandoval? Ang boses sa kabilang linya ay isang matandang lalaki. Formal ngunit may halong lungkot at paggalang. Ito ang kanyang buong pangalan bago niya ito pinalitan ng apelyido ni Marco. Isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Sino ang taong ito na alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Sino ang tumatawag sa kanya sa gitna ng kanyang pag-iisa? Sino po sila? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Ang tanong ni Isabel ay tila isang bulong sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng kusina, naghihintay kung may papasok na banta. Ang boses sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa isang malayong alaala. Mabilis na lumabas si Isabel sa likod ng bahay, patungo sa hardin kung saan ang mga matatandang puno ng mangga ay nagbibigay ng malawak na anino. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay maingat, tinitiyak na walang makakarinig sa kanyang pag-alis. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ako ito, Isabel, si Attorney Vargas, ang matalik na kaibigan at abogado ng iyong ama, si Don Victor Sandoval. Pagpapatuloy ng matandang lalaki. Ang kanyang tinig ay may halong pait at paggalang. Napahinto si Isabel sa ilalim ng puno. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang sugat na muling binuksan. Sa loob ng 3 taon, ang tanging naririnig niya tungkol sa kanyang ama mula kay Doña Carmen ay ang mga salitang sugal, pagkabigo at kahihiyan. Pinaniwala siya ng mga delgayo na ang kanyang ama ay namatay na isang talunan, na nag-iwan lamang ng mga utang na sila raw ang nagbayad. Attorney Vargas, ang alam ko po ay wala nang natira sa ari-arian ni Papa. Sabi ni Doña Carmen, kinuha na ng bangko ang lahat para sa kanyang mga utang sa pagsusugal. Nanginginig ang boses ni Isabel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na balat ng puno ng mangga. Narinig ni Isabel ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyon, Isabel. Hindi sugarol ang tatay mo. Ang pamilya Del Gallo, ang pamilya ng asawa mo, ang nagplano ng lahat. Ginamit nila ang tiwala ng tatay mo para nakawin ang inyong lupain sa probinsya at ang inyong kumpanya. Hindi siya nalugi, Isabel. Ninakawan siya ng mga taong kinakampihan mo ngayon. Ang mundo ni Isabel ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ng abogado ay parang kidlat na tumatama sa kanyang kaisipan. Ang lahat ng serye ng utang na loob na isinusumbat sa kanya araw-araw ay isa lamang palang malaking panlilinlang. Ang pamilyang itinuring niyang tagapagligtas ay sila rin palang pumatay sa dangal ng kanyang ama. Bakit ngayon niyo lang ito sinasabi sa akin? Bakit hinayaan niyo akong mamuhay sa kasinungalingan? Tanong ni Isabel, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Dahil iyon ang huling hiling ng tatay mo bago siya mawala. Alam niyang nanganganib ang buhay mo kung malalaman mo ang totoo ng maaga. Nag-iwan siya ng isang lihim na trust fund at insurance policy sa Switzerland na nakapangalan sa iyo. Nakasaad sa kasunduan na matatanggap mo lamang ang lahat kapag sumapit ka sa edad na 30 o kapag napatunayan mong ang buhay mo ay nasa panganib sa kamay ng mga delgalo. Isabel, sapat na ang narinig ko tungkol sa pagtrato nila sa iyo. Oras na para bawiin mo ang para sa iyo.
Naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang perang sinasabi ni Vargas ay hindi lamang basta yaman. Ito ang dugo at pawis ng kanyang ama na ninakaw ng mga mapagsamantala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang matinis na tinig mula sa itaas. Isabel, sino ang kausap mo riyan sa baba? Si Doña Carmen iyon, nakatayo sa bangko ng kanyang silid. Nheyo ang mga mata habang nakatingin sa ibaba. Ang kanyang kwat ay nakatigil, isang senyales na siya ay naghihinala. Mabilis na ibinaba ni Isabel ang telepono at itinago ito sa loob ng kanyang apron. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at nagkunwaring humahikbi ng malakas, sapat na para marinig ng matanda. Mama, ang tiyahin ko po sa probinsya, tumatawag po siya. Humihingi po ng panggamot para sa pinsan ko. Wala na raw po silang makain, sagot ni Isabel sa pagitan ng kanyang mga pekeng hikbi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo, isang pagganap na perpekto para sa kanyang manonood. Tumawa ng mapang-asar si Doña Carmen. Nakakasawa na ang mga kamag-anak mong pulubi, Isabel. Sabihin mo sa kanila na hindi kami charity institution. At ikaw, huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iyak sa garden. Marami pang labada sa loob. Bilisan mo. Tinalikuran siya ng matanda ng may pandidiri. Nang masiguro ni Isabel na wala na si Doña Carmen, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng luha. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang puno ng mangga, ang tanging saksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay saksi rin sa kanyang muling pagsilang. Kinuha niya muli ang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe kay Attorney Vargas. Handa na po ako. Ipadala niyo sa akin ang lahat ng kailangan kong pirmahan. Bibilhin ko ang impyerno nila. Habang pabalik sa loob ng bahay, tila nag-iba ang anyo ng mansyon sa paningin ni Isabel. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat kandelara, at ang bawat painting ay tila mga bagay na nabili gamit ang nakaw na yaman mula sa kanyang pamilya. Bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang paglalakad ay hindi na katulad ng dati na parang isang takot na daga. Ngayon, bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos ay may layunin. Ang lason ng utang na loob na ipinakain sa kanya sa loob ng 3 taon ay naging mitya ng isang malaking pagsabog na hindi inaasahan ng sinuman. Pumasok siya sa kusina at nakita ang mga maruruming pinggan ni Doña Carmen. Sinimulan niyang hugasan ang mga ito, ngunit sa bawat pagkuskos niya, iniisip niya ang mukha ni Marco at ng kanyang ina. Ang tunog ng pag-agos ng tubig mula sa gripo ay tila isang musika sa kanyang pandinig, isang musikang naghuhudyat ng paparating na bagyo. Handa ka na ba, Isabel? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa malinis na plato. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang sila ang mawawalan. Sisiguraduhin kong malalasahan nila ang pait ng bawat luhang ibinuhos ko. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isip. Paano kung malaman nila ang tungkol kay Attorney Vargas bago pa niya makumpleto ang kanyang plano? May mga mata at tainga sa bawat sulok ng mansyong ito. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng mangga, tila naging mas malinaw ang hangin para kay Isabel. Ang bawat salita ni Attorney Vargas ay nagsilbing pira-pirasong bubog
na bumubuo sa isang matalas na salamin. Isang salaming nagpapakita ng tunay na anyo ng pamilya Del Gallo. Hindi siya aalis, hindi siya tatakas na parang isang basang sisiw na itinapon sa ulan. Kung nais ni na Marco at Doña Carmen na itapon siya sa basurahan, sisiguraduhin niyang kasama silang mabubulok sa hukay na sila mismo ang humukay. Attorney Vargas, simula ni Isabel, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas at puno ng autoridad na matagal na niyang ikinubli. Gawin natin ang lahat ng kailangan. Gamitin natin ang pondo ni Papa. Gusto kong bilhin ang bawat utang, bawat sanla, at bawat sentimo ng kumpanyang kumuha ng buhay ng aking ama. Bibilhin ko ang impyerno nila, at ako ang magsisilbing reyna ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang linya, naramdaman ni Vargas ang kakaibang bigat sa boses ng dalaga. Doon ay isinilang ang kumpanyang magsisilbing anino sa likod ng bawat transaksyon ng mga Delgado. Pinangalanan itong Liyab, isang pangalang hango sa nag-aapoy na galit sa puso ni Isabel at sa liwanag na nais niyang ibigay sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang Liyab ay dahan-dahang gagapang sa mga ugat ng kumpanya ni Marco. Hihigupin ang bawat natitirang yaman nito hanggang sa maging isang rurok na lamang ito ng mga papel na walang halaga. Nang pumasok si Isabel sa loob ng mansyon, nadatnan niya si Marco na kakauwi pa lamang. May dala itong isang basket ng mga prutas na tila binili lamang sa tabi-tabi. Mura, malapit ng malanta, at hindi man lang maayos ang pagkakabalot. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Marco sa kanya, ang uri ng ngiting ibinibigay ng isang tao kapag sinusubukan nitong pagtakpan ang isang malaking kasalanan. Hon, heto, pampalakas nyo ng baby. Pasensya na kung palagi akong wala. Alam mo naman, subsob sa trabaho para sa inyo. Masyadong stressful sa office ngayon, kailangan kong ayusin ang mga utang ng kumpanya, sabi ni Marco habang hinahalikan ang pisngi ni Isabel. Ang amoy ng alak at isang banyagang pabango ay agad na humalo sa hangin. Naramdaman ni Isabel ang pagbaligtad ng kanyang sikmura, ngunit sa halip na lumayo, ay mas hinigpitan pa niya ang pagyakap sa kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco, doon sa tapat ng kanyang puso. Sa katahimikan ng sandaling iyon, hindi pagmamahal ang naramdaman ni Isabel. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang tunog ng orasan sa kanyang pandinig. Isang countdown. Isang pagbibilang ng mga sandaling natitira bago ang lahat ng karangyaan ni Marco ay maglaho. Pitik, pitik. Sa bawat tibok, iniisip ni Isabel ang bawat dokumentong pipirmahan niya sa tulong ni Vargas. Ang puso ni Marco ay tumitibok para sa kasinungalingan, habang ang puso ni Isabel ay tumitibok para sa katarungan. Salamat, Marco. Napakabuti mong asawa. Pulong ni Isabel. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal, ngunit may tamis na sapat upang hindi makahalata ang lalaki. Habang naghuhubad ng kanyang suit si Marco, napansin ni Isabel ang isang maliit na susi na gawa sa ginto na inilabas nito mula sa kanyang bulsa. Mabilis itong itinago ni Marco sa loob ng isang lihim na drawer sa kanyang bedside table. Isang sulyap lamang ang nakuha ni Isabel, ngunit sapat na iyon upang magtanim ng bagong kuryosidad sa kanyang isip. Ano ang itinatago ni Marco na kailangan pa ng gintong susi? Hindi pa man natatapos ang gabi, pumasok si Doña Carmen sa kanilang silid nang hindi kumatok. Ang kanyang mukha ay puno ng autoridad
at ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ang kwat na hawak niya ay marahas na nakasara, na tila ba isang hudyat ng digmaan. Isabel, makinig ka. Bukas ng gabi ay may darating na napaka-importanteng bisita para sa hapunan. Isang taong makakatulong sa kumpanya ni Marco. Gusto kong ihanda mo ang pinakamagarang pagkain. Huwag kang magkakamali dahil ang bawat pagkakamali mo ay kahihiyan ng pamilyang ito. Siguraduhin mong masarap ang lahat, lalo na ang mga putaheng paborito ng mga nasa alta sosyedad. Ang utos ng matanda ay walang puwang para sa pagtanggi. Sino po ang bisitang darating, Mama? Mahinahong tanong ni Isabel. Tumingin si Doña Carmen kay Marco at may isang mabilis na pagpapalitan ng makahulugang sulyap sa pagitan ng mag-ina. Isang ngiting mapang-api ang gumuhit sa labi ng matanda bago ito muling tumingin kay Isabel. Malalaman mo rin bukas. Sa ngayon, gawin mo na lang ang inuutos ko. At siguraduhin mong nakasuot ka ng maayos na damit, yung hindi nagmumukhang basahan kung meron ka man yon. Lumabas ang matanda, iniwan ang isang kakaibang tensyon sa loob ng silid. Bumalik si Isabel sa kusina upang simulan ang paghahanda ng mga rekado. Inilagay niya ang isang kawali sa ibabaw ng apoy. Habang naghihintay na uminit ang mantika, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-init ng metal. Isang tuyong tunog na tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Ang init mula sa kalan ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit hindi ito kasing init ng apoy na nabubuo sa kanyang kalooban. Sino ang bisitang ito na tila may lihim na dala para sa kanila? Ang buong hapon ni Isabel ay nalunod sa amoy ng bawang, paminta, at nagbabagang uling. Sa kabila ng bigat ng kanyang 6 na buwang tiyan, hindi siya pinayagang maupo man lang ni Doña Carmen. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, nagbibigay ng hapdi na tila ba sumasalamin sa hapdi ng kanyang kalooban. Inihanda niya ang lahat, mula sa paboritong kare-kare ni Marco hanggang sa mga mamahaling steak na in-order pa mula sa ibang bansa. Bawat plato ay kailangang perpekto, bawat kubyertos ay kailangang kumikinang, dahil ayon sa kanyang biyenan, isang napaka-importanteng tao ang darating. Narinig ni Isabel ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa labas. Kasunod ang marahas na pagbubukas ng malaking pinto ng mansyon. Mabilis na nagpunas ng kamay si Isabel sa kanyang apron at lumabas mula sa kusina. Ngunit tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Doon, sa gitna ng magarbo nilang sala, nakatayo ang isang babaeng tila kinuha mula sa pahina ng isang fashion magazine. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida, ang buhok ay maayos na nakastyle, at ang bawat kuko ay kulay dugo. Ito si Clara, ang babaeng narinig ni Isabel sa telepono, ang babaeng lason sa kanyang pagsasama. Isabel, narito na ang ating panauhin. Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng tamis na tila ba nanggagaling sa isang mapanganib na sirena. Lumapit ang matanda kay Clara at binalot ito ng isang mainit na yakap, isang yakap na kailanman ay hindi naranasan ni Isabel. Clara, iha, napakaganda mo talaga. Marco, tignan mo ang iyong kaibigan. Tila mas lalong nagningning ang gabi dahil sa kanya. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa katawan ni Clara sa paraang kailanman ay hindi na niya ginawa kay Isabel. You look stunning, Clara. Salamat sa pagpunta. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong panggigigil na tila ba nakalimutan niyang nasa tabi lamang niya ang kanyang buntis na asawa. Si Isabel ay nanatiling nakatayo sa isang sulok,
suot ang kanyang apron na may bahid ng uling at harina. Siya ay parang isang madilim na anino sa gitna ng kanilang makulay na mundo. Tumingin si Doña Carmen sa kanya nang may halong pandidiri. Isabel, huwag kang tumayo lang diyan na parang tuod. Kumuha ka ng alak para kay Clara. At siguraduhin mong hindi ito masyadong malamig, alam mo namang maselan ang panlasa ng mga taong katulad niya. Dahan-dahang lumapit si Isabel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tray ng mamahaling wine. Habang ibinibigay niya ang baso kay Clara, isang mapang-asaran ng ngiti ang sumilay sa labi ng babae. So, ikaw pala ang asawa ni Marco? I heard so much about you, especially about how lucky you are to be in this family. Ang boses ni Clara ay parang kalansing ng basag na kristal. Salamat po, tanging sagot ni Isabel, pilit na pinapatag ang kanyang boses. Ngunit bago pa makuha ni Clara ang baso, sadyang binitawan ng babae ang kanyang kamay. Ang baso ng pulang wine ay bumagsak at tumalsik sa puting bestida ni Isabel, eksaktong sa tapat ng kanyang tiyan. Ang likido ay tila dugo na kumalat sa kanyang damit, malamig at malagkit. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila bahudyat ng isang mas malalim na sugat. Oh my God! I'm so sorry! Napaka-clumsy ko talaga, pekeng gulat na sabi ni Clara. Bagaman ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ano ba naman Isabel, napakavunga mo talaga. Bulyaw ni Marco sa kanyang asawa. Sa halip na tanungin kung nasaktan ba ang buntis niyang asawa, mabilis siyang kumuha ng tissue para tulungan si Clara na linisin ang sarili nitong mga daliri, bagaman wala namang tumalsik dito. Hindi mo man lang ba kayang humawak ng tray ng maayos? Nakakahiya ka sa harap ng bisita natin. Pasensya na po, bulong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Lumuhod siya upang pulutin ang mga basag na kristal, hindi inintindi ang hapdi ng mga ito sa kanyang balat. Habang nakayuko, napansin ni Isabel ang bag ni Clara na nakalapag sa sofa. Bahagyang nakabukas ito, at mula sa loob ay nakita niya ang isang folder na may tatak ng kumpanya ng mga Delgado. Isang mabilis na sulyap ang nagpahayag sa kanya ng isang dokumento tungkol sa financial audit at hidden assets. Doon ay natanto ni Isabel, hindi lang bisita si Clara, siya ay kasabwat sa pagnanakaw ng yaman na dapat ay para sa kumpanya. Tumayo si Isabel, dala ang mga basag na kristal. Isang maliit na hiwa ang nagmula sa kanyang daliri at ang patak ng kanyang dugo ay humalo sa pulang wine sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang puso ay nawala, pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Ang bawat patak ng wine at dugo sa kanyang damit ay nagsilbing selyo ng kanyang pangako. Linisin mo yan, Isabel. Pagkatapos ay bumalik ka sa kusina at ayusin ang hapunan. Ayaw kong may marinig pang ingay mula sa iyo. Ang huling utos ni Doña Carmen bago sila tuluyang naglakad patungo sa hapagkainan, nagtatawanan na tila ba walang taong winasak ang dignidad sa harap nila. Pumasok si Isabel sa banyo upang linisin ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang pulang mantsa sa kanyang tiyan, naalala niya ang gintong susi na itinago ni Marco kagabi. Alam niya ngayon kung saan ito gagamitin. Sa gabi ring ito, habang sila ay nagpapakasasa sa pagkain at alak, pasasabugin niya ang kanilang mga lihim. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Isabel,
Ang tunay na liwanag ay magmumula sa apoy na sisiklab sa loob ng mansyong ito. Ang amoy ng gamot at ang mapuputing pader ng ospital ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Isabel. Mag-isa siyang nakaupo sa malamig na silya ng hintayan, hawak ang kanyang 6 na buwang tiyan na tila ba ito ang tanging sandigan niya sa mundo. Nangako si Marco na sasamahan siya sa check-up na ito, ngunit 3 oras na ang nakalipas at kahit isang anino ng asawa ay hindi nagpakita. Ang bawat pagtunog ng pinto ng klinika ay nagbibigay ng panandaliang pag-asa na agad ding naglalaho kapag hindi si Marco ang lumalabas. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, narinig ni Isabel ang papalapit na tunog ng matutulis na takong sa sahig na tile. Ang bawat hakbang ay may kasamang autoridad at kayabangan. Nang mag-angat siya ng tingin, hindi ang kanyang asawa ang bumungad sa kanya, kundi si Clara. Ang babaeng ito ay tila isang lason na kahit saang sulok ay pilit siyang hinahabol. Nakasuot si Clara ng isang hapit na asul na dress. Ang kanyang labi ay matingkad na pula at ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping kislap. "Oh, Isabel, what a coincidence!" Ang boses ni Clara ay puno ng kaplastikan habang dahan-dahang nauupo sa tapat ni Isabel. "Mag-isa ka lang? Nasaan ang mapagmahal mong asawa?" "Ah, wait, I forgot. Marco is currently busy with me. Actually, we just had a very long lunch, and he told me to just check on you since obligasyon coronia." Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. Nanatiling patag ang kanyang mukha, bagaman ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang palad. "Salamat sa pag-aalala, Clara, pero hindi ko kailangan ng tagapagbalita. Alam ko kung nasaan ang asawa ko at alam ko rin kung ano ang pinaggagawa niyo." Tumawa ng mahina si Clara, isang tawang tila ba kumakalos sa dignidad ni Isabel. Lumapit ang babae at bumulong. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Isabel. "Huwag kang masyadong kampante, Isabel. Ang batang yan sa sinapupunan mo? Sa akin din yan mapupunta. Marco and I already planned everything. Pagkatapos mo siyang ilabas, ako ang magiging ina niya. Ako ang magbibigay sa kanya ng buhay na hindi mo kayang ibigay. You're just a vessel, honey. A temporary container." Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Isabel kay Clara. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagmura. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, tinitigan ang babae mula ulo hanggang paa nang may halong pait at awa. "Alam mo, Clara, may isang bagay akong natutunan sa pananatili sa mansyon ng mga Delgado." Mahinahong simula ni Isabel. "Ang hiram na damit, kahit gaano pa kagara at kakinang, ay kailangan mo pa ring hubarin at ibalik kapag ang tunay na may-ari na ang naningil. At sa tingin ko, malapit na ang oras ng paniningil. Magpakasaya ka habang suot mo pa ang hindi sa iyo." Namutla ang mukha ni Clara sa narinig. Ang kanyang pagiging kampante ay tila gumuho sa isang iglap. Bago pa man siya makasagot, tinawag na ng nurse ang pangalan ni Isabel. Tinalikuran ni Isabel ang kabit ng may dangal na hindi kailanman mabibili ng pera ni na Marco. Sa loob ng silid ng doktor, habang isinasagawa ang ultrasound, tanging ang tunog ng mabilis na tibok ng puso ng sanggol ang naririnig. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagbibigay ng lakas kay Isabel. Pinagmasdan niya ang malabo ngunit buhay na imahe sa screen. Doon, sa gitna ng teknolohiya at puting pader, bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan.
Hindi ito luha ng kawalang pag-asa, kundi luha ng isang ina na handang makipagdigma para sa kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling natanto niya na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang mahawakan ni Clara ang kanyang sanggol. Paglabas niya ng klinika, saktong naghihintay sa isang sulok si Attorney Vargas. May dala itong isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ng pamilya Del Gallo. Mabilis silang nagtungo sa isang liblib na bahagi ng ospital upang mag-usap. Isabel, narito na ang mga papeles para sa paglipat ng mga utang ng kumpanya ni Marco sa ilalim ng Liab Fund. Bulong ni Vargas habang iniabot ang panulat. Kapag pinirmahan mo ito, kontrolado mo na ang mahigit 70% ng kanilang obligasyon. Isang pirma mo na lang at maari mo na silang palayasin sa sarili nilang kumpanya. Mabilis na pinirmahan ni Isabel ang mga dokumento. Ngunit bago sila maghiwalay, hinawakan ni Vargas ang kanyang braso nang may pag-aalala. Isabel, kailangan mong mag-ingat. May mga espiya ang bangko na nagsisimulang mag-imbestiga kung sino ang nasa likod ng liyab. Nakahalata na sila na may isang taong sadyang binubura ang mga delgayo sa mapa. Kung malalaman nila na ikaw ito bago ang gabi ng anibersaryo, nasa panganib ang buhay niyo ng bata. Napatigil si Isabel. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Huwag kayong mag-alala, Attorney Vargas, sagot ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sanay na akong mamuhay sa gitna ng panganib. Ang kailangan ko lang ay 3 linggo pa. 3 linggo bago ko tuluyang sunugin ang kanilang imperyo. Habang naglalakad palabas ng ospital, naalala ni Isabel ang huling sinabi ni Clara kanina. Isang banta tungkol sa isang sorpresa sa gabi ng anibersaryo ng kumpanya. Ano ang binabalak ng kabit? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga delgayo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan? Ang hapagkainan ng mga delgalo ay tila isang tanghalan ng huwad na tagumpay sa gabing iyon. Ang bawat kandelabra ay naglalabas ng isang mainit na liwanag na nagpapakintab sa mga mamahaling kubyertos, ngunit sa paningin ni Isabel, ang bawat kislap ay tila mga mata ng buwayang naghihintay ng biktima. Ang tunog ng mga pilak na kutsara na marahang tumatama sa porselanang pinggan ay ang tanging musika sa loob ng silid hanggang sa basagin ito ni Doña Carmen ng isang malakas at mapagmalaking tawa. Hindi ko akalain na ang pangalan ko pa rin pala ang magliligtas sa atin, Marco, sabi ni Doña Carmen habang marangyang humihiwa ng kanyang steak. Ang balitang kumakalat sa bangko ay may isang misteryosong investor, ang Liab Fund, na biglang bumili ng ating mga obligasyon. Siguradong narinig nila ang impluensya ko, kaya nagtiwala silang magpasok ng kapital sa atin. We are untouchable, Marco. Uminom si Marco ng kanyang alak at tumango ng may labis na kumpiyansa. I agree, Mama. At dahil sa infusion ng fund na ito, mas malaki ang magiging selebrasyon natin sa ika-30 anibersaryo ng kumpanya. I'll make sure everyone knows that the Delgayos are back on top. Sino ba naman ang hindi gustong mamuhunan sa isang CEO na katulad ko? It's all about strategy, Hon. Dagdag pa ni Marco sabay sulyap kay Isabel na tila ba ipinagmamalaki ang kanyang kagalingan. Nanatiling tahimik si Isabel sa kanyang upuan. Marahan niyang hinihalo ang kanyang sabaw. Ang bawat ikot ng kutsara ay tila isang lihim na pagbibilang ng mga araw bago ang kanilang pagbagsak.
Gusto niyang humalakhak ng malakas sa gitna ng hapagkainan. Kung alam lang nila na ang liyab na kanilang ipinagmamalaki ay ang apoy na mismong susunog sa kanilang mga balat. Ang bawat sentimong tinatanggap nila ngayon ay ang mga pako na magsasara sa kanilang kabaong ng kahihiyan. Isabel, bakit tila ang tahimik mo? Hindi ka ba natutuwa na ligtas na ang kumpanya ng asawa mo? Ang tinig ni Doña Carmen ay muling naging matalim, punong-puno ng pag-uyam. Natutuwa po ako, Mama. Sabi ko nga po sa inyo, ang bawat utang ay kailangang bayaran. At masaya ako na dumating na ang oras na iyon, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim na hindi maarok ng matanda. Nang matapos ang hapunan, kinuha ni Doña Carmen ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang piraso ng luma at lukot na barya at ilang daang piso. Marahas niyang ibinato ang mga ito sa tapat ni Isabel, dahilan upang kumalat ang mga barya sa ibabaw ng mesa at ang ilan ay nahulog pa sa sahig. Heto, 1,000 at ilang barya. Pumunta ka sa palengke bukas at bumili ka ng kahit anong damit na pwede mong isuot sa gabi ng anibersaryo. Huwag kang hihingi ng pera kay Marco dahil ang bawat sentimo ay kailangan sa kumpanya. Siguraduhin mong hindi ka magmumukhang pulubi sa tabi ng aking asawa kahit na alam naman nating iyon ang totoo mong anyo. Ang bati ni Doña Carmen ay tila isang dura sa mukha ni Isabel. Dahan-dahang lumuhod si Isabel sa sahig upang pulutin ang mga barya. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na metal ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sipa at bawat sampal na tinanggap niya mula sa pamilyang ito. Hindi siya nakaramdam ng hiya. Ang naramdaman niya ay isang uri ng katarungan. Salamat po, Mama. Gagamitin ko po ito ng maigi, bulong ni Isabel habang nakayuko. Nang makabalik sa kanyang silid, kinuha ni Isabel ang isa sa mga lukot na perang papel na ibinigay ng matanda. Sa halip na itago ito, dahan-dahan niya itong tinupi. Ang bawat tupi ay may kasamang panalangin at pangako. Ang papel ay naging isang maliit na Hapones na hapon o paper crane. Ito ang kanyang golden moment, isang simbolo ng kanyang marupok ngunit matatag na pag-asa. Inilagay niya ang crane sa tabi ng kanyang litrato ng ultrasound na tila ba binabantayan nito ang kanyang anak mula sa kasakiman ng mundong ito. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang pumasok si Marco sa silid. Amoy na amoy ang alak dito at ang kanyang mga mata ay mapupula sa galit. Mukhang hindi naging maganda ang huling tawag niya sa opisina bago matulog. Isabel, bakit hindi mo inihanda ang suit na gagamitin ko bukas? Bulyaw ni Marco. Lumapit siya kay Isabel at marahas na hinawakan ang braso nito, dahilan upang mabitawan ni Isabel ang kanyang hawak na paper crane. Marco, nakalimutan mo ba? Ikaw ang nagsabi na dadalhin mo iyon sa laundry kanina. Mahinahong sagot ni Isabel, bagaman ang kaba ay nagsisimula na namang gumapang sa kanyang dibdib. Sumasagot ka pa. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi ka naging pabigat, sana hindi ganito ka-stressful ang buhay ko. Sa gitna ng kanyang kalasingan at pagkadismaya sa trabaho, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, handang ihampas sa mukha ng kanyang asawang walang laban. Napapikit si Isabel, ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang tiyan upang protektahan ang kanyang anak sa inaasahang hapdi ng isang sampal o suntok. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging naririnig sa gitna ng tensyon. Ang kamay ni Marco ay nanatiling nakataas sa hangin,
nanginginig sa galit na hinaluan ng espiritu ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila hindi na niya nakikita ang babaeng pinangakuan niya ng proteksyon sa harap ng altar. Sa pagkakataong ito, hindi yumaos si Isabel. Hindi siya yumuko upang tanggapin ang hapdi. Sa halip, tumingala siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang paningin ay matalas at malamig na parang dulo ng isang balisong. "Sige Marco, ituloy mo." Ang boses ni Isabel ay mahinahon ngunit may awtoridad na nagpapatigil sa mundo. "Saktan mo ako. Saktan mo ang anak mo. Ipakita mo sa akin kung gaano ka talaga kahina." Ang salitang mahina ay tila isang mitya na nagpasabog sa natitirang katinuan ni Marco. Sa isang marahas na pagkilos, hindi niya itinuloy ang sampal, kundi buong lakas niyang itinulak si Isabel palayo sa kanya. Ang pagtulak ni Marco ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Nawalan ng balanse si Isabel. Ang kanyang 6 na buwang tiyan ay nagpabigat sa kanyang bawat kilos. Ang tunog ng kanyang katawan na bumabagsak sa matigas na sahig na kahoy ay tila isang malakas na pagguho ng isang pundasyon. Tumama ang kanyang likod at balakang sa gilid ng kama bago siya tuluyang humandusay sa sahig. Ang sakit ay hindi agad dumating. Ang unang naramdaman ni Isabel ay ang isang nakabibinging katahimikan at ang lamig ng sahig na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Isang ungol ng matinding paghihirap ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa tela ng kanyang damit. Marco, ang tawag niya ay isang pabulong na pagsusumamo. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa asawang nakahandusay sa sahig. Sa halip na lumapit at tulungan ang asawa, ang takot ay namayani sa kanyang mukha. Ang kanyang pagiging duwag ay muling nangibabaw. Nakita niya ang bawat butil ng mamatay-matay na pawis sa noo ni Isabel, ngunit mas pinili niyang tumalikod. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang nagmamadaling mga yapak ay unti-unting naglaho. Kasunod ang marahas na pagsasara ng pinto sa ibaba at ang pag-arangkada ng kanyang sasakyan palayo. Naiwan si Isabel sa gitna ng kadiliman. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang kamay mula sa ilalim ng kanyang katawan, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Sa liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana, nakita niya ang malapot at madilim na likido na bumabalot sa kanyang mga daliri, dugo. Ang takot na naramdaman ni Isabel ay hindi para sa kanyang sarili. Sa gitna ng matinding sakit, ang tanging nasa isip niya ay ang buhay na nasa loob niya. Gamit ang natitira niyang lakas, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bedside table. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ay tila 1 kilometro ng paghihirap. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit sa sahig, humihingi ng tulong sa bawat hibla ng kahoy. Naabot niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, tinawagan niya ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Attorney Vargas, tulong, ang anak ko. Ang kanyang boses ay tila isang paos na huni bago tuluyang mabitawan ang telepono. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Ang mga anino sa loob ng silid
ay tila nagsasayaw at unti-unting nilalamon ang liwanag. Ang huling naramdaman ni Isabel ay ang kanyang sariling kamay na nakapatong sa kanyang tiyan, tila ba ginagawa niyang isang kalasag ang kanyang buong pagkatao upang protektahan ang munting buhay sa loob. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap sa gitna ng pagguho, ang pagpili na maging matatag kahit ang kanyang katawan ay bumibigay na. Narinig niya ang malayo at papasok na tunog ng sirena, ang asul at pulang liwanag na kumukutitap sa mga dingding. May mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan, mga kamay na pilit siyang inaangat mula sa malamig na sahig. Ngunit ang kadiliman ay mas naging matapang. Habang ipinapasok siya sa loob ng ambulansya, ang mundo ni Isabel ay tuluyan ng naglaho sa itim na tabing ng kawalang malay. Sa loob ng malinis at malamig na silid ng ospital, ang mga nurse at doktor ay nagmamadali. Ang tunog ng mga kagamitang medical na nagkakalansingan ay tila isang nakatatakot na musika. Si Attorney Vargas ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa panalangin. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso at puno ng pagod. Tinanggal nito ang kanyang maskara at tumingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Kailangan nating magdesisyon sa lalong madaling panahon. Ang boses ng doktor ay malamig at puno ng katotohanan. Masyadong malakas ang naging impact ng pagkahulog at matindi ang internal bleeding. Sa sitwasyong ito, kailangan nating pumili, ang ina o ang bata. Ang unang naramdaman ni Isabel sa kanyang paggising ay ang matapang na amoy ng alcohol at gamot na tila sumasakal sa kanyang pandama. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay nagbibigay ng hapdi dahil sa nakasisilaw na puting liwanag mula sa kisame ng silid. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang mahina at ritmikong pagtibok ng makina sa kanyang tabi. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay humihinga pa. Mabilis na gumapang ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, punong-puno ng takot na baka sa kanyang pagmulat ay wala na ang munting buhay na kanyang pinoprotektahan. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang pag-umbok ng kanyang sinapupunan at ang marahang pintig mula sa loob, isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang sanggol ay buhay. Ang kanyang anak ay lumaban kasama niya. Gising ka na pala, Isabel. Ang boses ni Attorney Vargas ay puno ng pag-aalala habang papalapit ito sa kanyang higaan. Ang matandang abogado ay tila hindi natulog sa buong magdamag. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit may kislap ng galit. Ang anak ko, Attorney Vargas, ang anak ko. Ang tinig ni Isabel ay paos, halos isang bulong na lamang. Ligtas ang bata, Isabel. Sabi ng doktor, isang himala na hindi nagkaroon ng seryosong pinsala sa kabila ng dami ng dugong nawala sa iyo. Ngunit kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala, dinala kita sa isang pribadong ospital kung saan walang makakaalam, lalo na ang mga delgayo. Paliwanag ni Vargas habang inaayos ang kumot ng dalaga. Tumingin si Isabel sa bintana kung saan ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumisilip. Sila Marco, nasaan sila? Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. Walang nagpakita sa kanila, Isabel. Tinawagan ko si Marco kagabi, ngunit sinabi niyang nasa labas siya para sa isang importante na transaksyon at hindi siya makakaalis.
Ang iyong biyenan naman ay nagpadala lamang ng mensahe. Nagrereklamo kung bakit kailangan mo pang magpadala sa ospital at gumastos ng pera ng pamilya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig at pag-asa sa puso ni Isabel para sa pamilyang Delgayo ay tuluyan ng naputol. Ang init ng kanyang mga luha ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalas na pakiramdam. Ang babaeng naging martir sa loob ng 3 taon ay opisyal nang namatay sa loob ng silid na iyon. Ang natira ay isang inang handang sunugin ang mundo para sa katarungan. Attorney Vargas, tawag ni Isabel. Ang kanyang paningin ay matalas na parang dulo ng isang espada. Ipatuloy ang plano. Gusto kong bilhin mo ang lahat ng natitirang utang nila ngayong araw. Gusto ko, sa gabi ng kanilang anibersaryo, wala silang matira kahit isang sentimo. Gusto kong makita silang nakaluhod sa harapan ko, hindi dahil sa pagmamakaawa ko, kundi dahil sa kawalan nila ng kapangyarihan. Dahan-dahang umupo si Isabel sa gilid ng kanyang higaan, bagaman ang kanyang katawan ay nanginginig pa sa hina. Nakita niya ang isang duguang gaza na nakabalot sa kanyang braso mula sa pagkakaswero. Sa halip na tawagin ang nurse, dahan-dahan niya itong binuksan at hinubad. Ang bawat paghila sa malagkit na tape ay nagbibigay ng hapdi, ngunit hindi niya ito alintana. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtanggal sa huling marka ng kanyang kahinaan, ang pagtatapon sa duguang nakaraan upang bigyang daan ang isang matibay na bukas. Bago pa man makasagot si Vargas, napansin ni Isabel ang isang maliit na piraso ng papel na nakalagay sa ibabaw ng kanyang bedside table. Hindi ito mukhang galing sa ospital. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang tupi nito. Alam ko ang ginagawa mo. Huwag kang matakot, Isabel. Tutulungan kita hanggang sa huli. Walang pangalan, walang pirma. Isang misteryong tila nagbibigay ng panibagong lakas sa kanyang kalooban. Sino ang taong ito na nakakaalam sa kanyang lihim na pakikipaglaban? Ngunit ang katahimikan ng silid ay muling nabulabog nang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Doña Carmen. Isabel, lumabas ka na riyan sa ospital. Huwag kang mag-inarte. May 3 araw na lang bago ang anibersaryo at kailangan mong maghanda sa kusina. Maraming bisita ang darating at ayaw kong mapahiya dahil sa katamaran mo. Umuwi ka na ngayon din, Do Vodong. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na galit ang naramdaman ni Isabel, kundi isang malamig na katuwaan. Muling kinuha ni Isabel ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng sagot, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang pagbabalik ni Isabel sa mansyon ng mga Delgado ay tila isang paglakad patungo sa loob ng isang malamig at madilim na kabaong. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay tila mas lalong lumalim, ngunit may isang uri ng talas doon na hindi kailanman nakita ni na Marco. Nagkunwari siyang lanta at talunan, isang aninong dahan-dahang gumagapang sa gilid ng mga dingding na dati ay itinuring niyang tahanan. Sa gitna ng malawak na sala, nadatnan niya sina Doña Carmen at Clara. Ang paligid ay nagkakagulo sa mga mamahaling tela, mga designer bags, at mga kumikinang na alahas na nakakalat sa ibabaw ng mga sofa. Ang tawanan ng 2 babae ay umaling-aungaw sa buong silid, isang tunog na tila ba pagdiriwang sa gitna ng paghihirap ng iba.
"Oh, look who's back!" Ang may sakit nating prinsesa. Mapang-asar na sabi ni Clara habang sinusukat ang isang gown na gawa sa mamahaling sutla. "You look so thin, Isabel. Sigurado ka bang kaya mong tumayo mamaya sa party? Baka bigla kang himatayin at masira ang moment namin ni Marco." Hindi sumagot si Isabel. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang tiyan. Tumingin si Doña Carmen sa kanya, ang mga mata ng matanda ay nanunuri mula ulo hanggang paa bago ito kumuha ng isang kulay itim na tela mula sa isang supot at marahas na inihagis sa tapat ng mga paa ni Isabel. "Huwag mo nang pangarapin na makasuot ng gown, Isabel. Ito ang isusuot mo mamaya," utos ni Doña Carmen. Isang uniporme ng senior server. Hindi ka uupo sa mesa ng mga bisita. Ikaw ang magsisilbi ng alak. Gusto kong makita ng lahat na kahit buntis ka, marunong kang magbayad ng utang na loob sa pamamagitan ng pagsisilbi sa amin. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, maliwanag? Dahan-dahang yumuko si Isabel upang pulutin ang itim na uniporme. Sa kanyang pagyuko, ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Itinatago ang isang malamig na ngiti na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Tinanggap niya ang tela ng walang reklamo, tila ba isang tupa na nagpapadala sa katayan. "Opo, Mama. Masusunod po," mahina niyang sagot. Nang makapasok siya sa kanyang silid, agad niyang isinarado ang pinto. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig niya sa kanyang bintana na nakaharap sa likod ng hardin. Isang tauhan ni Attorney Vargas ang naroon. Bitbit ang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na pelus. Mabilis itong kinuha ni Isabel at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Nang sumapit ang dapit hapon, sa gitna ng paghahanda ng lahat para sa magarbong selebrasyon, binuksan ni Isabel ang kahon. Isang nakasisilaw na bestidang pula ang bumungad sa kanya, ang kulay ng liyab. Ang tela nito ay tila dumadaloy na apoy, bawat tahi ay puno ng katarungan. Kinuha rin niya ang isang maliit na tube ng lipstick na kulay dugo, ang unang kosmetiko na gagamitin niya sa loob ng 3 taon. Isinuot niya ang bestida. Sa harap ng salamin, nakita ni Isabel ang isang bagong babae. Wala na ang takot na asawa. Naroon ang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang golden moment ay nangyari nang dahan-dahan niyang ilapat ang pulang lipstick sa kanyang mga labi. Sa bawat haplos ng kulay, tila ba binubura niya ang lahat ng sipayo, ang lahat ng sampal, at ang lahat ng luhang ibinuhos niya sa mansyong ito. Siya ay handa na, ngunit bago pa man siya makalabas, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Marco, pawisan at tila hapong-hapo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa stress ng papalubog na kumpanya. Hindi niya napansin ang bestidang pula na nakatago sa likod ng robe ni Isabel. May hawak siyang isang X-ray folder na naglalaman ng ilang mga dokumento. "Isabel, kailangan mong pirmahan ito." Ngayon din, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Isa itong medical agreement. Para ito sa kaligtasan niyo ng bata. Sinabi ng doktor na kailangan mo ng espesyal na pangangalaga sa isang psychiatric facility pagkatapos mong manganak. Pirmahan mo na ito para hindi na tayo maabala mamaya. Alam ni Isabel kung ano ang dokumentong iyon. Iyon ang hatol na magtatapon sa kanya sa mental hospital upang habambuhay siyang manahimik habang kinuha nila ang kanyang anak. Tumingin si Isabel sa panulat na iniabot ni Marco. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis.
Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila isang kwerdas na anumang oras ay mapuputol. Ang ballroom ng Grand Imperial Hotel ay naging isang dagat ng nagniningning na mga kandelara at gintong palamuti sa gabing iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng mga alak na walang humpay na ibinubuhos sa mga kristal na baso. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang pagpapakitang gilas ng pamilya Del Gallo sa harap ng pinakamataas na lipunan ng bansa. Ito ang gabi ng kanilang hiya at dangal. Ang gabing dapat ay magpapatunay na sila ay hindi matitibag. Sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang mga alahas na diamante na tila bumubulag sa sinumang tumingin. Masayang tinatanggap ni Doña Carmen ang mga bati ng kanyang mga panauhin. Ang kanyang tawa ay malakas at puno ng pagmamalaki. Bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila nagsasabing sila ang nagmamay-ari ng mundo. Salamat, salamat sa pagdating. Masayang sabi ni Doña Carmen sa isang grupo ng mga asawa ng mga senador. Alam niyo naman, ang pamilya Del Gallo ay palaging nakakaahon. May mga bagong investors na lumapit sa amin, ang Liab Fund. Nakita nila ang galing ni Marco kaya nagtiwala sila. We are bigger and stronger than ever. Sa kabilang bahagi naman, si Marco ay nakatayo sa tabi ni Clara. Suot ni Marco ang kanyang pinakamahal na tuxedo, habang si Clara ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na asul na gown. Hindi man lang sila nag-atubiling magpakita ng magkasama na tila ba ang presensya ni Clara ang opisyal na bahagi ng pamilya. Maraming mga bisita ang nagsimulang magbulungan, naghahanap sa buntis na asawa ni Marco. Nasaan si Isabel? Tanong ng isang matandang kaibigan ng pamilya. Balita ko ay malapit na siyang manganak. Huminga ng malalim si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng pekeng lungkot at pag-aalala. Ah, si Isabel. Kawawang bata. Ang totoo niyan, medyo hindi naging maayos ang kanyang pag-iisip nitong mga huling buwan. Masyadong naging stressful ang pagbubuntis niya, kaya kinailangan siyang manatili sa bahay para magpahinga. Alam niyo naman, mas mabuting sigurado ang kalusugan niya kaysa dalhin siya rito at baka gumawa pa ng eksena. Ang mga bisita ay tumango ng may halong awa. Hindi alam na ang babaeng kanilang pinag-uusapan ay mabilis na dumarating. Sa labas ng hotel, isang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pulang carpet. Ang tunog ng paghinto ng mamahaling makina ay kumuha ng atensyon ng mga photographer at ilang mga bisitang papasok pa lamang. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang unang lumitaw ay ang dulo ng isang sapatos na kulay pilak na may matulis na takong. Nang lumabas si Isabel mula sa sasakyan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid. Ang kanyang bestidang pula ay tila isang buhay na apoy sa gitna ng gabi. Ang tela nito ay marahang humahalik sa kanyang balat sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang maputi at mahabang leeg. Ang kanyang mga labi, na matingkad ang kulay ng pula, ay nakaguhit sa isang misteryosong ngiti. Wala sa kanya ang bakas ng isang babaeng baliw o isang katulong na inaapi. Pumasok siya sa bulwagan nang may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng musika ay tila naglaho, pinalitan ng mabilis na tibok ng puso ng mga taong nakatingin sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay naputol. Si Doña Carmen ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang baso ng wine ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay.
Si Marco naman ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot at gulat. Isabel, bulong ni Marco, hindi makapaniwala sa nakikita. Naglakad si Isabel ng diretso patungo sa gitna ng bulwagan, bawat hakbang niya ay puno ng dangal. Ang bawat mata ay nakatitig sa kanya, tila ba siya ang bituin na matagal na nilang hinintay. Nang makalapit siya kina Marco at Doña Carmen, mabilis na lumapit ang lalaki at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa galit na pilit itinatago. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapunta sa iyo? Bulong ni Marco sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Bumalik ka sa bahay bago ko patawagin ang mga security. Dito naganap ang golden moment. Sa halip na matakot o magmakaawa, dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin sa kamay ni Marco na nakahawak sa kanya. Sa isang marahan ngunit determinadong pagkilos, hinawi ni Isabel ang kamay ni Marco. Hindi ito isang marahas na pagbawi, kundi isang pagpapakita ng matinding pandidiri na tila ba ang balat ni Marco ay isang dumi na hindi dapat dumidikit sa kanya. Huwag mo akong hahawakan, Marco. Mahinahon ngunit matalim na sabi ni Isabel. Dahil ang kamay na iyan ay hindi na kailanman muling makakadampi sa akin o sa anak ko. Tinalikuran niya ang asawa at ang biyenan na tila ba sila ay mga estranghero. Napansin ni Isabel ang MC ng programa sa gilid ng entablado, isang lalaking matagal na niyang nakakausap sa tulong ni Attorney Vargas. Nagkatitigan sila at ang MC ay bahagyang tumango sa kanya, isang hudyat na handa na ang lahat. Umakyat si Isabel sa entablado sa gitna ng pagkalito ng lahat. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Ang tunog ng pag-ikot nito ay lumikha ng isang matalim na huni na kumuha ng atensyon ng bawat tao sa ballroom. Ang liwanag ng spotlight ay tumama ng husto sa kanyang pulang bestida. Ginagawa siyang sentro ng buong sansinukob sa sandaling iyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at puno ng kapangyarihan. Narito ako para ibigay ang pinakaimportanteng regalo para sa ika-30 anibersaryo ng Pamilya Del Gallo. Isang regalong hinding-hindi nila malilimutan. Napako ang tingin ng lahat sa kanya. Ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na handa ng maputol. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang nagbabadyang unos. Hawak ni Isabel ang mikropono, ang kanyang mga daliri ay matatag at walang bakas ng panginginig. Ang bawat pares ng mata sa loob ng Grand Imperial Hotel ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay puno ng kuryosidad. Ang iba ay may halong pangungutya. Ngunit ang kina Marco at Doña Carmen ay puno ng namumuong takot. 3 taon, simula ni Isabel, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan. 3 taon akong nanirahan sa ilalim ng bubong ng mga Delgayo bilang isang tapat na asawa at manugang. Marami akong natutunan. Natutunan ko kung paano magtiis, kung paano magsakripisyo, at higit sa lahat, natutunan ko kung paano kayo magpahalaga sa inyong tinatawag na hiya o dangal. Isabel, bumaba ka riyan! Ang sigaw ni Doña Carmen ay pumailan lang. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na hawak niya. Security! Kunin niyo ang babaeng iyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya magaling. Nababaliw na siya dahil sa kanyang pagbubuntis.
Mabilis na kumilos ang dalawang armadong security guard patungo sa entablado. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang matatag na boses ang pumigil sa kanila mula sa likuran ng bulwagan. Huwag niyo siyang hahawakan. Si Attorney Vargas iyon. Naglakad siya sa gitna ng mga bisita, dala ang isang aura ng autoridad na hindi matatanggihan. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakabarong na halatang mga opisyal ng batas. Sa isang senyas ni Vargas, ang malaking screen sa likod ni Isabel na dapat ay magpapalabas ng kasaysayan ng kumpanya ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi mga larawan ng tagumpay ang lumitaw. Ang bumungad sa lahat ay ang mga malilinaw na kopya ng ledger book at mga bank transfers. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong nawawala sa kumpanya, mga pondong inilipat ni Marco sa mga account na nakapangalan kay Clara. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat. Ang mga investor at board members ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot habang nakikita ang ebidensya ng pagnanakaw sa kanilang sariling mga bulsa. Ito ang katotohanan sa likod ng inyong ipinagmamalaking CEO, wika ni Isabel, habang itinuturo ang screen. Habang ang kumpanya ay nalulunod sa utang, ang asawa ko ay abala sa pagbili ng mga mansyon at alahas para sa kanyang kabit gamit ang pera ng mga tao sa silid na ito. Pagsisinungaling iyan, huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay pumapaos sa desperasyon. Tumingin siya sa mga bisita, naghahanap ng kakampi, ngunit bawat isa ay umiiwas ng tingin ng may pandidiri. At para sa huling bahagi ng aking regalo, pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang asawa. Pakinggan natin ang tunay na plano ng pamilyang ito para sa akin at sa aking anak. Isang pindot sa remote control ang ginawa ni Attorney Vargas. Ang malalakas na speaker ng ballroom ay naglabas ng isang malinaw na audio recording. Ito ang gabi kung kailan nalaman ni Isabel ang katotohanan sa banyo. Pagkapanganak na pagkasilang ng sanggol, gagawa tayo ng paraan para ideklara siyang baliw. Itatapon natin siya pabalik sa kalsada. Tayo ang magpapalaki sa bata. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw. Kasunod ang matinis at malupit na tawa ni Doña Carmen. Ang bawat bisita ay tila nabigla. Ang hangin sa loob ng ballroom ay naging mabigat sa sobrang tensyon. Ang ilang kababaihan ay napahawak sa kanilang dibdib sa sobrang kilabot. Ang kalupitan ng mga delgalo ay narinig ng buong mundo sa pinakamapait na paraan. Si Clara ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto, sinusubukang magtago sa dilim, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakapako na sa kanila. Si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang leeg, tila hindi makahinga, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Ang kanyang iniingatang hiya ay durog na, naabo sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Dito naganap ang golden moment. Marahang hinaplos ni Isabel ang kanyang malaking tiyan sa harap ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Marco at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha o sakit. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na katarungan. Akala niyo ba ay isa lamang akong sisidlan na puwedeng itapon? Ang boses ni Isabel ay tila isang hatol mula sa langit. Ang batang ito sa sinapupunan ko ang magiging huling delgayo na makakatapak sa mansyong iyon. Dahil sa gabing ito, ang pangalang Delgado
ay hindi na simbolo ng yaman, kundi simbolo ng isang malaking kahihiyan. Sapo ang kanyang dibdib, sumigaw si Doña Carmen sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Wala kang mapapatunayan. Kahit anong gawin mo, kumpanya pa rin namin ito. Hindi mo kami mapapaalis. Pulubi ka lang, Isabel. Sa sandaling iyon, humakbang si Attorney Vargas patungo sa gitna at kinuha ang isa pang mikropono. Ang kanyang ngiti ay maliit ngunit puno ng tagumpay. Maling akala, Doña Carmen, dahil ang kumpanyang Liab Fund na bumili ng lahat ng inyong utang at ari-arian ay may-ari na ngayon ng 51% ng kumpanyang ito. At ang nag-iisang may-ari ng Liab Fund ay walang iba kundi ang babaeng nasa harap nyo ngayon. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakabingi. Ang mukha ni Doña Carmen ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho. Ang bawat salitang binitawan ni Attorney Vargas ay tila mga mabibigat na martilyo na tumatama sa bawat haligi ng mansyong binuo ng pamilya Del Gallo. Ang katahimikan sa loob ng Grand Imperial Hotel ay hindi na dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa isang uri ng takot na dumarating kapag ang isang makapangyarihang imperyo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng iyong mga mata. Ang bawat papel na inilabas ng abogado ay mga selyadong hatol na hindi na mababago ng kahit anong yaman o koneksyon. Dahan-dahang lumakad si Isabel pababa ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila isang ritmikong pagbibilang ng mga huling sandali ng kaligayahan ni na Marco. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ginagawa siyang sentro ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Tumigil siya sa harap ni Doña Carmen na ngayon ay nakahawak sa isang mesa para lamang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Liab Fund, bulong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ikaw, ikaw ang bumili sa amin? Hindi ko kayo binili, Mama, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Binawi ko lang ang ninakaw niyo sa tatay ko. Ang bawat sentimo na ginamit niyo para sa inyong karangyaan, ang bawat hiyas na suot niyo ngayon, ay may bahid ng dugo at pawis ng pamilya Sandoval. Ngayon, tapos na ang oras ng inyong pagpapakasasa. Si Marco ay lumapit ng nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Isabel, Hon, pag-usapan natin ito. Kami ang pamilya mo, ang anak natin. Iisipin mo ba ang kinabukasan ng anak natin kung mawawala ang kumpanya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, at ang tanging nakita niya ay isang malupit na estranghero. Huwag mong gamitin ang anak ko, Marco, dahil ang kinabukasan niya ay mas ligtas sa sandaling mawala ka at ang inyong lason sa buhay niya. Simula sa gabing ito, wala ka ng kumpanyang pamumunuan at wala ka na ring pamilyang babalikan. Dito naganap ang golden moment. Lumapit si Isabel kay Marco at dahan-dahang inabot ang pin sa kwelyo ng tuxedo nito. Isang gintong logo ng kumpanya na sumisimbolo sa kanyang pagiging CEO. Sa isang marahang paghila, tinanggal ni Isabel ang pin at hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol ay tila isang huling hudyat ng kamatayan ng kapangyarihan ni Marco. Pagkatapos, sa harap ng lahat, dahan-dahang inapakan ni Isabel ang pin gamit ang kanyang sapatos na pilak. Dinudurog ang simbolo ng pamilya Del Gallo sa ilalim ng kanyang paa. Sa gitna ng kaguluhan,
Tinangka ni Clara na tumakas sa gilid ng ballroom, ngunit mabilis siyang hinarang ng tatlong lalaking nakauniporme ng pulisya na kasama ni Attorney Vargas. Ang tunog ng mga posas na nagkakalansingan ay kumuha ng atensyon ng bawat panauhin. Miss Clara Rivera, inaresto ka namin sa kasong qualified theft at conspiring for embezzlement, anunsyo ng isang opisyal. Ang mukha ni Clara ay namutla. Ang kanyang sigaw ng pagtutol ay tila isang huni na lamang ng isang takot na ibon. Ang kanyang asul na gown na kasing ningning ng langit ay tila naging isang kulungan para sa kanyang sariling kasakiman. Hindi niyo ito magagawa sa akin, Marco! Tulungan mo ako! Sigaw ni Clara habang hinihila siya palabas. Ngunit si Marco ay nakaluhod na sa sahig, humihikbi at walang kayang gawin. Nanginginig na lumapit si Doña Carmen kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang dating mapagmataas na biyenan ay tila naging isang matandang humihingi ng limos. Isabel, utang na loob. Maawa ka. Saan kami pupunta? Ang mansyon, ang lahat ng ari-arian namin, ang boses ng matanda ay basag na. Utang na loob? Muling sagot ni Isabel habang tinitignan ang kanyang biyanan ng walang bahid ng awa. Ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran na ng bawat sampal na tinanggap ko. Nabayaran na ng bawat luhang ibinuhos ko habang naglilinis ng suka ng anak nyo. Nabayaran na ng bawat gabing itinuring nyo akong basura. Ngayon, ang kailangan nyo namang bayaran ay ang lahat ng ninakaw nyo sa amin, ang bawat sentimo. Doña Carmen, tinalikuran ni Isabel ang pamilyang Delgayo habang ang mga reporter at photographers ay nagsimulang pumasok sa bulwagan. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumabalot kina Marco at Carmen sa gitna ng kanilang kahihiyan. Ang tunog ng mga tanong at hiyawan ng mga bisita ay naging isang malakas na ingay na hindi na nila matatakasan. Naglakad si Isabel palabas ng hotel. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang pisngi, nagbibigay ng isang uri ng kalayaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tapos na, Papa, bulong ni Isabel habang nakatingin sa mga bituin. Lahat sila ay nakaranas na ng bagsik ng inyong katarungan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Isabel na may isang huling gawain pa siyang kailangang tapusin bago siya tuluyang makapagsimula ng bagong buhay. Ang umaga sa labas ng mansyon ng mga Delgado ay hindi na kasing ningning ng dati. Ang malaking gate na gawa sa bakal na dati ay simbolo ng isang hindi matitibag na kaharian ay nakabukas na ngayon para sa isang malaking truck ng paglilipat. Ang tunog ng mga mabibigat na kahon na isinasakay sa truck ay tila mga huling tibok ng puso ng isang naghihingalong imperyo. Ang mga tauhan ng kumpanya ni Attorney Vargas ay abala sa paglilista ng bawat gamit, bawat muebles, at bawat alaala na dahan-dahang binubura sa loob ng bahay. Sa labas ng pinto, nakatayo sina Marco at Doña Carmen. Wala na ang kanilang mga mamahaling suot. Si Marco ay naka-plain na t-shirt lamang at maong, habang si Doña Carmen ay nakasuot ng isang simpleng duster. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos na nakastyle. Hawak nila ang tig-isang luma at kupas na maleta, ang tanging mga bagay na pinayagan silang dalhin matapos ang hatol ng korte tungkol sa pagsekwester ng kanilang mga ari-arian dahil sa laki ng utang at mga kasong administratibo. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdibisyon ay dahan-dahang lumalabas sa kanilang mga balkonahe
Ang iba ay sadyang naglalakad sa tapat ng bahay upang panoorin ang pagbagsak ng pamilyang dati ay kinatatakutan at kinaiinggitan nila. Ang mga bulong-bulungan at mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan ay tila mga latigo na humahampas sa natitirang hiya ni Doña Carmen. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang panyo. Mula sa itaas na balkonahe ng mansyon, nakatayo si Isabel. Ang hangin ay marahang humahalik sa kanyang buhok habang pinagmamasdan niya ang eksena sa ibaba. Hindi siya bumaba upang sumigaw o upang ipamukha ang kanyang tagumpay. Ang kanyang pananahimik ay mas matindi pa sa kahit anong sermon. Ang kanyang presensya sa itaas ay isang malinaw na paalala kung sino na ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng bahay na ito. Tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang, ay puno na ngayon ng matinding pagsisisi at pangungulila. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng itinuring niyang basura, ang babaeng inakala niyang walang kayang gawin, na ngayon ay nakatayo ng may dangal sa itaas ng kanyang nawalang mundo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang bawat salita ay tila namamatay sa kanyang lalamunan. Alam niya na huli na ang lahat. Ang bawat tulak niya kay Isabel, ang bawat lihim na tawag niya kay Clara, ay ang mga naging dahilan kung bakit siya ngayon ay nakatayo sa kalsada na walang matuluyan. Marco, tara na, mahinang sabi ni Doña Carmen, ang boses ay wala ng bakas ng autoridad. Hinila ng matanda ang braso ng anak at dahan-dahan silang naglakad palabas ng gate. Bitbit ang kanilang mga maleta patungo sa isang taxi na kanina pa naghihintay. Tumingin si Isabel sa kanilang papalayo na anino. Doon naganap ang kanyang golden moment. Pumasok siya sa loob ng mansyon at dahan-dahang naupo sa gitna ng malawak na sofa sa sala. Ang sofa na sa loob ng 3 taon ay tanging pinupunasan at nililinis lamang niya, ngunit hinding-hindi siya pinayagang upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang hinaplos ang malambot na tela ng sofa. Naramdaman niya ang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Wala ng takot, wala ng sakit, wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Kinuha ni Isabel ang isang baso ng mainit na gatas na inihanda ng isang bagong katulong. Isang katulong na itinuturing niyang bahagi ng pamilya. Uminom siya ng marahan habang ang init ng gatas ay tila nagpapagaan sa bawat bahagi ng kanyang pagod na katawan. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng lason at pang-aapi ay tila nililinisan na ngayon ng isang bagong simula. Tumayo si Isabel at lumapit sa pinto ng balkonahe. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto at sa isang marahang pagkilos, isinara niya ito ng tuluyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling hudyat na ang kabanata ng kanyang buhay kasama ang mga delgalyo ay opisyal ng tapos. Ang bawat alaala ng kanilang kalupitan ay tila mga abo na dahan-dahang itinatangay ng hangin, iniiwan ang isang malinis na espasyo para sa kanya at sa kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng malaking mansyon, isang bagong tunog ang nagsimulang umaling-awngaw. Isang mahina at masayang tunog na tila nagmumula sa isang malayong pangarap na unti-unti nang nagiging totoo. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan
na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng nakaraan sa buhanginan. Sa isang pribadong resort sa Palawan, kung saan ang langit ay humahalik sa kristal na asul na dagat, isang payapang hapon ang bumabalot sa paligid. Ang tunog ng marahang paghampas ng tubig sa mga bato at ang malamyos na huni ng hangin sa mga puno ng niyog ang tanging musika na maririnig. Sa tabing dagat, isang maliit na batang babae na may edad na 3 taon ang masayang tumatakbo. Ang kanyang halakhak ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa katahimikan. Suot niya ang isang puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang kanyang pangalan ay Laya, isang pangalang pinili ni Isabel dahil ito ang pinakamahalagang regalong naibigay niya sa kanyang anak. Laya, huwag masyadong malapit sa tubig, anak. Ang malambing na tawag ni Isabel habang nakaupo sa isang banig sa ilalim ng silong. Lumapit ang bata at yumakap sa kanyang ina. Binuhat ni Isabel ang anak at pinagmasdan ang mukha nito. Nakikita niya sa mga mata ni Laya ang sarili niyang katatagan, ngunit wala na ang pait na dati ay bumabalot sa kanya. Si Isabel ay mas lalong gumanda. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Ang Liab Fund ay naging isa na sa pinakamalaking pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang paraan ni Isabel upang gawing liwanag ang apoy ng kanyang nakaraan. Minsan ay sumagi sa kanyang isip ang balita tungkol sa pamilya Del Gallo. Nabalitaan niyang si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng manggagawa sa isang pabrika, malayo sa karangyaan na dati ay kanyang kinalakihan. Si Doña Carmen naman ay naninirahan sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Pinagtitiisan ang buhay na dati ay kanyang kinukutya. Si Clara ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, nagbabayad sa bawat sentimong kanyang ninakaw. Naitanong ni Isabel sa kanyang sarili, pinatawad na ba niya sila? Sa kanyang pag-iisa na pagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagpapatawad sa mga taong hindi humihingi ng tawad. Sa halip, nanggagaling ito sa pagpapaubaya. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng galit. Ang mga Delgado ay hindi na mga kaaway. Sila ay naging mga anino na lamang ng nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan siya. Ang hindi niya pag-iisip sa kanila ang kanyang pinakamatamis na tagumpay. Sila ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na at ang bawat pahina nito ay wala ng halaga sa kanyang bagong buhay. Nahanap na ba niya ang binyen? Opo. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakadepende sa yaman ng kumpanya, kundi sa bawat mahimbing na tulog ni Laya sa kanyang piling. Ang bawat umaga na hindi na siya natatakot sa boses ng kanyang biyenan ay isang uri ng langit na hinding-hindi niya ipagpapalit. Ang aral na nais iwan ni Isabel sa lahat ng mga kababaihang nakikinig ay simple. Ang pagtitiis ay hindi palaging kabutihan, lalo na kung ang kinabukasan ng iyong anak at ang iyong sariling dangal ang nakataya. Ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong yumuyurak sa iyong pagkatao. Ito ay ibinibigay sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag matakot na lumaban dahil ang bawat luhang ibinuhos mo ay maaaring maging mitya ng isang liyab na magliligtas sa iyong buhay. Sa paglubog ng araw, naging kulay kahel at lila ang buong kalangitan.
Binuhat ni Isabel si Laya at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Sa bawat hakbang niya sa basang buhangin, alam ni Isabel na kahit anong bagyo ang dumating, handa na siyang harapin ito. Dahil ang apoy na dati ay muntik ng sumunog sa kanya, ay siya na ngayong liwanag na naggagabay sa kanyang bawat hakbang.